This is my first day. First day. Nandito ako ngayon. First day. See you later, guys. Eto, Gohan, lunchtime. Dito sa aking higaan. Nasaan ako ngayon? Ay, nalaglag. Ina. Yan ang aking view. Nalaan nyo. Ano ito? Later on, malalaman ninyo kung ano nasaan ako at bakit ako naandito. Malungkot man, pero kailangan lumaban. Hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Nandiyan lang siya. Ingat-ingat din tayo. See you later. Kain muna ako. Yan ang aking lunch. Yan ang aking lunch. Yan. Kanin. Isda yan. It's gulay. Isda. Yan o. Kain ko na. Siyempre. Yun. Meron tayong Yakult. Tubig. Ano ng aking beshi yan. Prepared niya. Good morning. Our day 2 dito sa aking bed. Ngayon, morning breakfast na. Gutom na rin ako. Kaya kain muna ako. Kain tayo, guys. Yan naman ang ating dinner. Kanin. Pansit. Wow. Ano ito? Talong. Hindi ko alam kung ano yung isda ba yan. Tsaka mo. Kain muna ako, guys. Hi guys, pan-third day na natin. Kaya mamaya lilipat na tayo ng kwarto kasi merong dito. Baliktad. Mamaya. 4 na kami. Ngayon nakaiga pa ako, pero kumain na ako. Breakfast. See you guys later. Ayan guys. Andyan pa rin tayo sa hospital. At nagmumuni-muni pa rin. Chill-chill lang. Ayan. Nandito na ulit tayo pang 4th day natin. Good morning sa lahat.
At another day, another blessing binigay ni Lord. Ayan yung gamot na inumin ko. Tapos kumain. Ayan din ang aking morning breakfast. Iba-iba naman araw-araw. Kahit morning, lunch, and dinner, iba-iba. Talagang napaka-healthy food. Siyempre, depende sa pasyente. Ayan naman, press ako dyan kasi nakaligo na ako. Kasi dyan guys, every 3 days, ang ligo. Pwede ka namang palit ng damit, underwear. Pero yun talagang ligo every 3 days kasi per schedule. Kasi marami ring pasyente ang nagpapa-schedule. By schedule kasi ang pagligo. Kaya hindi pwedeng araw-araw na gusto mo lang ganun. Talagang per schedule ang gagawin. Kaya press na press ang biyudang karinyosa nyo dyan ay nakangiti. Another day, good morning. Pang ilan natin dyan? Oh, pang 5 days na tayo dyan. 5 days na tayo sa hospital. Siyempre meron na tayong nasa katawan na natin yung brace pa para yung buto na fractured sa likod tumigas at gumaling at hindi na sumakit yung likod. Kaya meron siyang meron akong brace sa katawan. Ganyan, sanayan lang. Pero masasanay naman. Sa awan ni Lord masasanay hanggang pag tumigas na siya at okay na, hindi na masakit, hindi na tanggalin. Paminsan-minsan siguro, pwede rin siyang gamitin pag medyo sumasakit. Kasi sukat ng katawan ko yan eh. Ayan, good morning. Panibagong blessing uli, another day. Pang 6 days na natin yan dyan. Kaya, every gising is a blessing. Kaya maraming salamat kay Lord. At lagi niya akong sinasamahan sa pagtulog at paggising. Ayan, morning breakfast. Tuwan-tuwa naman siya at may pagkain na naman ako. At talagang napakasarap na pagkain dyan. Iba-iba. Minsan 3 ulam. Tapos may sabaw. Tapos ng kanin. Ayun. Ayan, pan 7 days naman. Pan 7 days na natin yan. Kaya, chill-chill na lang. Malapit-lapit na rin naman tayong lumabas dyan. Kasi, sa x-ray, okay naman daw. Pero bago ka palabasin, x-ray uli para totally na walang problema sa buto. Ayan. Press na press siya. Tuwan-tuwa. Kasi, nakakain na siya. Pero inip na ako dyan. Hindi ka naman pwedeng maglakad na para kang nag-exercise kasi bawal yun. Pero meron naman kaming rehabili. May oras, may sariling taga-rehab na ang tawag namin ay sensei, yun, instructor, yun. Sa Japanese ay sensei. Kaya, minamassage yung parte ng legs na masakit para yan ay lumakas. Yun, at tas konting lakad-lakad lang. About, wala naman 30 minutes. Yun. Para hindi laging nakaupo, nakahiga. Kaya yun ang rules dyan sa hospital na yan.
Kaya napakaganda at napakabait pa ng mga nurse, ng mga doktor, maalaga talaga sila. Kaya diyan ako lagi nagpapagamot. Pag talagang meron ako naramdaman, diyan talaga ako nagpapahingi ng referral para ayan guys, panibagong araw na naman, pang 6 days natin na dyan. Ayan. Medyo nauna lang yung 7 days sa 6 days. Pero okay lang. Ayan. Breakfast ulit. Ayan guys. Good morning. Yan. Palabas na tayo dyan. Tapos na ang confine natin. Kaya naka-ready ako. Maaga ako nagising. Ayan. Lalabas na tayo. Mga 11. Ngayon. Mag-aalmusal muna ako bago ako lumabas kasi meron pang sasabihin dyan. Mga rules yung bayarin. Tapos kailan ka babalik uli, magpapacheck up sa doktor mo. Kaya maaga akong nag-ayos para hindi naman tayo nakakahiya. Susundo sa atin yung dalawang friend ko kasi may mga gamit ako, yung mga damit, mga baso, mga mga pinagamitan ko. Siyempre hindi ko kaya mag-isa yun, kaya tinulungan nila ako, mga friend ko. Sila rin nagdadala minsan ng pagkain, tubig, pag wala na, dadaanan nila ako. Ayun, kaya napapasalamat ako sa kanila. Kaya mga kaibigan natin ay pahalagahan natin. Hindi man lagi silang nasa tabi mo, pero lagi naman silang naandyan pag kailangan mo. Pupunta at pupunta sila. Siyempre meron din silang sariling ginagawa, trabaho, pamilya. Kumbaga sila ay mag-aano sa atin, mag-aalalay pag kailangan na natin sila. Pero kung kaya naman, sarilinin mo. Kung kaya mo naman na kumilos, hindi naman kailangan laging pa-help, diba? Pag kaya mo naman gawin mo na para matuto rin sa sariling paraan, lalo na sa mga ganyang pagkakataon na tayo ay nadidisgrasya o may problema. Yun. Kaya mahirap din ang nag-iisa, malayo sa pamilya. Di po ba, lalo na kung di ka ma-reach out ng pamilya mo, hindi mo sila ma-reach out. Minsan sa signal sa bansang ng ating pamilya, mahina ang signal. Kaya minsan hindi mo din sila ma-chat or ma-reach out. Kaya yun lang, kaya kailangan alamin natin ang dapat gawin para tayo ay makasurvive ng nag-iisa. Pero kung talagang hindi kaya, nandyan naman ang ambulance, lalo dito sa Japan, tawag ka lang, andyan na sila. Yung nga lang, di naman kagad kapag tawag mo nandyan na. Kasi minsan, nasa malayo sila, kung sino yung malapit, yun, ang dumarating. Katulad nangyari sa akin noon, noong time na yun ang naka-assign doon, kaya
sila ang lumapit sa akin. Buti na lang malapit sila dito sa bahay nung nagpa-rescue ako sa kanila dahil nga nadulas ako. Kaya nakakilos pa ako. Pero nung araw na yun talaga hindi ko na kaya. Kasi gusto ko malaman kung may nabali ba o ano. Kasi mahirap na eh. Di po ba? Pero pinauwi rin ako. Nakatiis pa ako ng 2 linggo. 1 linggo mahigit. Kasi mag-New Year, Pasko, tapos mag-New Year. Natiis ko pa. Pagkatapos ng New Year, yun tsaka ako nagpunta. Kaya yun ang umpisa ng Kaya maraming salamat sa Panginoon at ako'y binigyan pa niya ng pangalawang buhay para makalakad at lagi ako magpapasalamat sa kanya araw-araw. At pangalawa sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin, na lagi silang naandyan, nakaalalay pag kailangan ko. Kaya nagpapasalamat ako at binigyan ako ni Lord ng mga taong sasamahan ako sa aking pangangailangan, sa sakit ng katawan, sa mga pagkain, tubig, damit. Kaya maraming salamat Lord at sa mga taong binigay mo, pinadala mo sa akin na sasamahan ako sa aking journey sa ganitong sitwasyon. Kaya Lord, maraming salamat at pagagalingin niyo ako. Siyempre po Lord, maraming salamat Lord sa blessing sa mga pagkain, siyempre sa bawat tulog at gising ko sa morning. Alam ko may mission pa ako, kaya papasalamat ako na maraming salamat. Sa mga makakapanood nito, maraming salamat. Subscribe kayo. Thank you.